Hello guys, good morning! Welcome po ulit dito sa ating YouTube channel, The Home Biz Edit. Once again, ako nga pala si Josh. For today's video guys, kailangan nating malaman ito, kailangan nating basahin ito bago na naman pong update dito sa Ads on Reels. As of now, Ads on Reels pa lang siya. So sana wag maapektuhan yung mga stars and yung in-stream ads natin. So dito, sabi, effective October 6, if you don't follow the terms for Ads on Reels, you may not be eligible to receive any payout for ads on Reels. Okay guys, linawin natin na ads on Reels pa lang. Pero usually kapag after a month, sinasabay na din nila dito yung in-stream ads. So ganito na pong kahigpit si Facebook. So bakit nga ba naging ganito ng kahigpit at bigla na lang talagang bumagsak at at the same time bumaba yung ating views, yung ating reach, engagement, and yung mismong data natin bumabagsak. Okay, so basahin natin ito, yung C and terms and condition. Medyo mahaba ito, no? Usually, ang kailangan lang naman talaga natin sundin dito, ito, yung part 6. Your use of ads tools is subject to and you agree to comply with partner monetization policy and content monetization policy. So, ibig sabihin, under ng partner and content monetization policy, once na hindi tayo sumunod dito at nagkaroon tayo ng mga copyrighted issue violation, plug content for behavior, plug content, yung mga clickbaiting, yung mga engagement baiting sa mga ginagawa natin upload dito sa short videos o sa reels, is subject na tayo para hindi makareceive ng payout sa ads on Reels pa lang. So, posible sumabay na din dito yung in-stream ads after a month. Ganun naman yung nakikita natin, di ba? Last time nung nagkaroon ng bagong update na si Facebook ay hindi na magbabase sa impression, di ba? Per eligible place na siya. Unang na-implement yan guys sa ads on Reels, tapos sumunod naman yung in-stream ads. So, yun din yung nakikita ko dito, no, na dito muna implemented sa ads on Reels. Sa susunod na buwan, posible na ito ay maging implemented din sa ads on Reels. Okay, yung part F, basahin din natin. All ads are subject to Meta Community Standard and Advertising Policy. So, hindi lang content, hindi lang partner, pati yung advertising policy, kailangan din natin basahin. Yun lang naman guys yung pinaka-importante natin malaman, no? And medyo mahaba ito, no? Mas okay siguro na ikaw ang magbabasa nito at namnamin mo, intindihin mo. Pero very basic lang naman ito, no? Yung ating mga violation na usually nare-receive natin sa ating ads on Reels. Ano nga ba ito? Ito nga guys yung copyrighted issue, unoriginal content, ayan, 'di ba? Yung mga spam violation. Kapag po hindi tayo sumunod diyan, posible na hindi na tayo talaga makasahod sa ads on Reels. Ads on Reels pa lang guys. Wala pang update sa in-stream ad tsaka sa stars. So, much better guys. Basahin natin. Again, paulit-ulit. Ito, nandito na. Pag clinic nyo tong partner monetization, mareredirect ka niyan dito sa third page or second page. So, ito, basahin nyo na lang dito. Partner monetization policies. Under na ito, create content on eligible surface. So, medyo mahaba din ito pero mas okay kung basahin mo na din. Reside in eligible country, follow our community standard, under pala ng partner monetization, yung community standard policy. Ayan, follow content monetization policy. Ayan, di ba? Madami din to. Pag clinic mo yan, re-redirect ka din dito. Pero ito yung usually sa partner monetization. Share authentic. Original lang po dapat. Original and authentic, 'di ba? Kayo mismo yung nag-edit, kayo mismo yung nagsalita, kayo mismo yung may-ari ng video. Share original content. Ayan, monetize authentic engagement. Dito nga pumapasok guys yung mga engagement baiting, watch baiting, yung mga paid boosting, yan, yung mga robot. So wag nyo ditong ilalagay yung mga yan kasi engagement baiting fall yan under partner monetization policy. Hindi tayo sasahod sa ads on Reels once na yun, 'di ba? Merong tayo na receive na violation dito sa mga ganito na unauthentic engagement. So, don't worry, October 6 pa naman 'to ma-implement pero
mas okay ma-share mo na itong video na to para mas maging aware na yung karamihan. Okay? Follow our payment terms. Ayan, follow our page, group, and event terms. Develop an established presence. Follow our rule for politician and governments. Only connect to entities that follow policy. So yun. Ito yung mga partner, under ng partner monetization. Yung community standard, ito siya. Ayan, so medyo marami din ito, ano? Ayan, authentic, safety, privacy, dignity. So, basahin nyo na lang din ito. Ito yung mga content that not allow. So, ayan, basahin na lang din natin, ano? Violence and criminal behavior. So, under nyan, marami. Violence and incitement, dangerous organization and individual, coordinating in harm, promoting crime, restricted goods and services, fraud and deception. Sa safety naman, under po nito, medyo marami din. Una na dito, yung suicide and self-injury, child sexual exploitation, abuse, and nudity. Ayan, adult sexual, ayun, so basahin nyo na, bullying and harassment, human exploitation, privacy violation. Under naman nito, yung objectionable content, hate speech, no, violence and graphic content, adult, nudity and sexual activity. Yan na naman tayo, sexual solicitation. Under naman na integrity and authenticity, no, account integrity and authenticity, spam, cybersecurity and authentic behavior, misinformation, memorialization. Ayan. Respecting intellectual property. Ito medyo mabigat ito ha. Wag na wag kayong kukuha ng mga content na hindi nyo pagmamay-ari. Lalo na kung sikat yung mga videos na yan. Pag kayo is nagkaroon ng intellectual property, under po yan ng community standard. Yung community standard under po ng partner monetization policy naman. Content-related requests and decisions. User requests, additional protections of minors. Ito din yung pinagbabasehan din natin kung bakit madalang ma-monetize yung mga bata, no, na nagko-content. Kasi nga under din sila ng Facebook community standard. Additional protection of minors, lalo na kung walang supervision ng parents or ng family, di ba, habang nagba-vlog siya or nagko-content siya. So ganun. So basahin nyo tong content that not allowed. Ito, basahin nyo yan. Basahin nyo. Paulit-ulit nyo basahin yan. Okay? So, yun lang guys, no? So, sana, wala akong masabi guys. Kasi, sumusobra ng higpit na ngayon si Meta. Dahil nga iyan sa paulit-ulit natin na ginagawa ng mga violation restrictions, mga bawal, di ba? Makulit tayo. Kaya ngayon, naghihigpit na ngayon si Facebook. So, i-share mo na itong video na to, ano, para at least maging aware tayo on or before October 6, no? October 6, if you do not follow the terms for ads on Reels, you may not be eligible to receive payout for ads on Reels. Kahit umabot pa yan ng 3,000 to 4,000 to 10,000 US dollars. Once na na-detect nila na you are not following terms and condition dito, yung partner monetization, content monetization, posible hindi tayo sasahod sa ads on Reels. Okay? Thank you so much. Don't forget to follow. Don't forget to subscribe to my YouTube channel para sa full guide ng mga video na to. Pag nag-subscribe ka dito sa ating YouTube channel, ikaw po yung unang makakapanood ng video na to just for free. Don't forget to click the notification bell para ikaw na po yung mano-notify agad kapag meron tayong bagong upload. See you again sa next video. Bye-bye!